dalawang distrito ng Medicina. Napakasaya ko po sapagkat nakita ko ang aking kapwa ang sasaka. Alam ko pong kayong lahat ay mahal ninyo ang pagsasama dito sa lalawigan ng San Jose. Dito po ako nabuhay sa pagsasaka. Ama ng aming pamilya, yun po siguro yung dahilan kung bakit nagsikap po ako makapag-aral. Yun po yung palagi kong sinasabi sa lahat ng mga tao. Nakakausap mo na tayo wala ng pag-asa sapagkat sa pag-aaral ko ay nagkakaroon po ng matuparan ng lahat ng ating mga pinagpala. Ngayon po ako ay naghahanap na makarating sa ating Senado upang lalo po tayo makapagsilbi sa ating mga mamamayan. Ayaw ko na pong bumalik sa House of Representatives sapagkat inaaway lang po ako doon ng aking mga kasama. Magugulo po yung aking mga kasama roon. Ala na po silang ginawa kundi mag-away. Ayaw naman nilang makipag-debat. Hindi naman yata sila mananalo sa debate. So ginagawa po nila, pagka ako po'y nagsasalita, pinapara nila, inaaway, isa po tinatakdal nila ng aking yung isang na mikropono at pati po yung hopya na pinangalan ko, inaagaw pa nila. Pero huwag po kayo mag-alala, baliwala sa akin po yun kahit na hinubaran po nila po lahat ng aking mga committees. Pati po yung mga allowances ko, tinanggal po nila. Akala nila ay mawawalan ako ng loob. Akala nila medyo maghihina na yung aking kagustuhan na makatakbo para sa Senado para doon ay lalong mapaglingkuran ko po yung ating mga kababayan. Kumusta po kayo, ma'am? May hinahanap po yata siya. Mamili po kayo mabuti sa iboboto ninyo. Huwag na po kayo bumoto ng 12, mapapagod lang kayo. Pumili na lang po kayo ng po konti. Yung inaakala po ninyo na tamang-tama lang. Kung gusto po nyo pumili, siguro mga 3 na lang. Hindi nyo po kailangan yung mga mabalik-balik na lang doon. Nakabalik na ng 2 beses, 3 beses, 4 na beses. Pagkatapos, kilo ng bigas ay ganito po. Magkano po ba yung kilo ng bigas ngayon? Napakamura, hindi po ba? Murang-mura na po. Hindi nangako sa inyo eh. Murang-mura na po. Hindi po ba ang presyo ng bilihin ngayon? Mataas po. Bakit po nagkaganyan ang ating bansa? Kasi po kayo, hindi nyo piniling mabuti. Ngayon po, lalapit na naman sila sa inyo. Lalapit po, ngayon, magbibigay na kung ano na sa inyo. Huwag na po kayo maniniwala. Huwag na po. Kasi po, yung ibibigay nila sa inyo ngayon, kung ano man, lalapit sila, marami sila. Marami po sila doon. May akap, may AX, may tupat, may main, lahat po ibibigay sa inyo sapagkat gusto na naman lang magpaboto. Palagay po ninyo na yung naibigay sa inyo 10,000. Katapat po ba yun ng boto nyo? Katapat po ba yun ng karangalan o kinabukasan ng ating bansa dito? Uupo sila ng 6 na taon. Tandaan po ninyo, 6 na taon ang termino ng isang senador. Pag binigyan po nila kayo ng 10,000, ang katapat doon, 5 piso sa araw. Yun lang po ang katapat doon. Hindi po nila pera ang ibibigay nila sa inyo. Yun po ay pera ng bayan na sila lamang ang mag-aabot sa inyo. Hindi po tungkulin, hindi po kailanman tungkulin ng senador o ng congressman na siya ang mag-aabot ng pera sa inyo. Hindi po tungkulin yun. Ang iaabot po nilang pera, pera po ng bayan nyo. Kung gusto po nyo, put nyo. Pero huwag kayong magpapasalamat sa kanila. Sapagkat pera nyo. Taxpayers money po yun. Akala nila, maluloko nila kayo. Akala nila, maililigaw kayo, malilin lang kayo. Huwag po kayong palilin lang. Hindi po nila pera yun. Pera po ninyo ang binibigay sa inyo.
Pagkabigay ko sa inyo, kalimuran nyo na huwag po kayo magpapasalamat. Dalawang team lamang po ang pagpipiliin. Yung isang team gusto nila matanggal ang Vice President. Yung isang team gusto nila manatili ang Vice President. Anong team po kayo? Anong team po kayo? Yung isa po na team na gusto matanggal ang Vice President, yun po ay Team Toyo. Toyo. Yun naman po gustong manatili ang Vice President, yun po yung Team Suka. Anong team po kayo? Ano po? O Suka. Yung Suka po may asin. Okay yun. Yung Toyo, puro alat yun. Walang kwenta yun. Huwag po kayong papayag. Huwag po kayong papayag. Napilhin nila ang inyong karananan, ang inyong team leader. Huwag po. Kayo po ang may hawak ng kapalaran ng ating bansa. Nagtagal na po, humirap na po ng humirap ng ating bansa. Sa ngayon po, nakalubog na po tayo sa korupsyon. 30% ng pera ng bansa napupunta lang sa korupsyon. Huwag po kayong papayag. Yung Team Toyo, sila po ang may magagawan kung bakit napakataas ng bilihin niya. Sila ang may magagawan kung bakit pati bigas na pinuproduce ng Rebensiha ay napakataas. Sila ang may kasalanan. Sila rin ang may kasalanan kung bakit ang kuryente sa ating bansa ay napakataas. Ano po ba ang mura ngayon? Meron pa po ba ang mura ngayon? Ano po? Wala na po. Sila po ang may kasalanan, yung Team Toyo. Ngayon, lalapit po silang lahat sa inyo. Yung iba po naka-apat na, nabalik. Yung iba 3, yung iba 2. Itanong po nyo sa kanila, ano na po bang nagawa ninyo? Bakit? Lumalapit na naman kayo sa amin. Bakit po nagkaganito ang bansa natin? Bakit nagkakaaway-away na naman tayo? Ang Vice President natin, in-impeach nila. Gusto po nilang matanggal ang Vice President. Ang Vice President po ay ibinoto ng halos 32 billion Filipinos. Wala pong batayan yung kanilang ginawang pag-i-impeach sa kanila. Maniwala po kayo sa akin. Walang pasihan, pati yung proseso ay mali. Ngunit gusto nilang tanggalin ang Vice President dahil gusto nila, meron na naman silang gustong ilagay na Vice President. Hindi pa natatapos ang termino nila, nagkagulo na po yung unity. Nung nagsimula po silang nangampanya, ang pangalan po ng team ay Unity. Hindi po ba? Unity. 3 taon sa kanilang termino, inaway na nila ang Vice President. Nagkagulo na po ang ating bansa. Hindi po ganoon ang gagawin natin. Piliin na po natin. Meron po kayong karapatan ngayon na pumili. Iisa lang ang pipiliin nyo. 2 lang ang pagpipilian. Yung Team Toyo o yung Team Suka. Yung may asin na po ang piliin nyo. Mas maganda yung may asin. Yung team na yun, wala na yung asin-asin. Umasin na lahat ng mga yun. Huwag na po rin yung papansinin nyo. Sana po lahat ng mga kababayan natin makausap ninyo. Yung kapangyarihan po rin yung pumili, nasa inyo po ngayon. Pagsimula na po tayo sa taon ito na magkakaroon ng eleksyon. Ngayon na po ang panahon. Yung kapangyarihan po na ibibigay nyo, importante po yun. 6 na taon na naman po silang umupo. 6 na taon. Ang ibibigay po sa inyo ay ayuda. Huwag po kayong masisilaw. Yung po kaya lang, yung may kaya lang, halimbawa, binibigay po yung ayuda.
Kung kaya po ninyong magtanggap, huwag nyo nang tanggap. Para sa ganon, kahit papano, nasa mukha ninyo ang mga paano. Binibili po nila ang boto ninyo. Hindi po nila pera. Maniwala kayo, hindi po nila pera. Pera po ng bayan yung binibigay sa inyo. Binibili po nila yung boto ninyo. Bibigyan po kayo ng kaligayahan isang araw lang. Isang araw lang. Ang katapat nun, 5 piso lang bawat araw sa loob ng 6 na taon na kanilang iupo sa Senado. Nakangiti siya. Maniwala po kayo. Paano ko ba yung maliliwanag sa inyo yung kahalagahan mo ng pagpili? Kung kayo po ay nagluluto, hindi po ba kayo nagluluto kayo ng paksiw, halimbawa? Alam po ninyo kung ano yung sahog. Kung ano yung sangkap na niluluto ninyo. Kung paksiw yun, alam po ninyo pipiliin. Kung sinigang, alam din ninyo ang gagamitin po. Ganon din po sa adobo, sa mensado, sa pansit. Kare-kare po ano ba? Paano po kayo magluluto kung lahat po ng sahog na nakita ninyo, pinaghalo-halo ninyo at bigla nyo iniluto, hindi nyo alam ang pangalan kung anong putahin niluto. Mahirap pong kainin. Kahit ako, idulot ninyo sa inyong habang kainan, baka mahirapan po ang kakain. Tatanungin nyo lang kayo, Nay, ano po ba itong pinangakas mo sa akin? Sasagutin niyo po ba yung anak ko? Huwag mo nang itanong anak mo yun, niluto ko basta kainin mo. Hindi po po pwede. Mahirapan po sa kainin sapagkat hindi niya alam kung ano yung pinakakain. Yung Senado po, gano'n. Sa ngayon, iba-ibang sangkat. Merong kenkoy, may buksinero, may artista, may kung anong Diyos kong Panginoon. Paano magsisilbi yung ganong klase Senado? Ano po ang papel ni Rodante Culeta? Bakit po nyo ilalagay sa Senado ngayon kahit hindi pa natin malaman kung anong itsura ng nakaluto ngayon? Bakit po? Bakit po ako dapat mapunta sa Senado ngayon? Ngayon, yung niluto ay iba-iba ang sahog. Bakit po? Kasi po pag nilagay nyo ako sa Senado ngayon, ako na lamang po ang gamitin yung magic sarap. Kahit ano pa yung niluto ninyo, kahit hindi yung pala kung anong klase niluto ito, baka sakaling magkalasa. Ano po? At mula nung sa lasa na yun, baka magkaroon po tayo ng pag-asa. Sa lahat po ng nandito ngayon, isa pong napakalaking karangalan ang makilala ko kayong lahat. Kayong lahat ay kapwa ko magsasaka. Galing siguro kayo sa hirap, bagamat hindi kasing hirap ng pinanggalingan. Mas ganitong takbo ang gusto kong nakikita. Ganitong mga tao ang gusto kong tinitingnan. Ang mga mukha nila makikita mo. Pati yung puso, mababasa mo yung katapatan. Hindi kagaya ng aking mga kasama sa House of Representatives. Ang gugulo. Lahat po, tingnan ninyo kung anong ginawa nila. Magsisilbi tayong lahat sa mamamayan. Magsisilbi tayong lahat. Yun po ang pananagutan ng isang tao humihingi ng kapangyarihan mula sa nasa inyo pong kamay ang kapangyarihan. Piliin po ninyo po. Tutulungan ko po kayo kung paano mamili. Medyo mahirap lang ang pagpili. Sapagkat napakarami po na senador ngayon. Kumatras na po yung tatlo, meron pa pong mahigit 6 na pong senador
baka piliin ninyo. Baka piliin. Ang gusto nga pong mangyari, sana nagkaroon po tayo ng isang aparato na doon padadaanin na lang natin ang mga kandidato para madali kayong pumili, para hindi kayo mahirapan. Pinagsabihan ko nga po yung ating Filipino Inventor Society, napakarami pala yung na-invento, pati yoyo, Filipino pala na na-invento. Pati Verbo Incubator, Filipino pala. Pati pala yung 3-in-1 jeepney, Filipino. Pati pala karaoke, Filipino. Ano na-invento? Bakit hindi po kayo ako gumawa ng isang aparato para scanner? Yung scanner, alam po ninyo, pag kayo naglalakbay sa ibang bansa, padadaanin doon yung mga bagahe ninyo, pati kayo, dadaan kayo sa isang lagusan para makita ng immigration kung malinis po ang inyong pangkakapat at wala kayong mga daladalang ipinagbabawal. Ganon din sana gusto kong magkaroon ang ating bansa. Isang aparato na ilalagay po natin sa COMELEC, doon po sa harap. Lahat po ng kandidato dadaan. Sinisiguro ko po sa inyo, yung kandidato ng Team Toyo, hindi makakadaan sa aparato na verifikin lahat yun. Hindi ko po alam kung ilan ang makadadaan. Sa tingin ko po, mas maliwanag at mas madaling makadadaan ang kandidato ng PDP lahat. Doon sa aparato na yun. Walang palakpak. Dahil ang kandidato po ng PDP laban, sila lamang ang magdedepensa sa Vice President. Para hindi matanggal ang Vice President. Mahina, palakpak. Gusto ba niyo matanggal ang Vice President? Iboto niyo yung Team Suka. Iboto kayo ng medyo maganda yung bilang. Kasi po, kailangan ng bilang. Kailangan po sila ng 16 na bilang para tanggalin ang Vice President. Ngunit, kapag hindi nila na po yung bilang na yun, mananatili po ang Vice President. Kaya po, tulungan nyo ang PDP laban, yung mga kasama ko, para po lahat makarating doon at kami na po bahala para i-depensa po ang ating Vice President. Salamat po sa inyong panahon. Kahit na po busy kayo ay nagpunta kayo dito. At kanagin ko pong malaking utang na loob ito. At ito ay aking itatala sa aking meron po kong notebook. Bawat araw, alam ko po yung aking pinupuntahan. Alam ko po kung ano yung klase ng tao humarap sa akin at palaging nire-review ko po yun. Sapagkat kapag ako po'y nakarating sa Senado, lahat po ng nakatala ng sa aking notebook, babalikan ko pong lahat para personal po kong magsasalamat. Pero pagbalik ko po sana, ganap na akong senador ng ating Republika. Ayan, mga kababayan, isang malakas na palakpak para sa akin, bagong senador, Michael Marcoleta. Ayan po, bisita rin po natin ang mayor ng Pantabangan. Ano po, nandito rin po ang mayor ng Rizal, Riquiero. Andito rin po ang team ng Naranglan, at team ng Llanera. Kaya mga kababayan, ito naman yung sila. Kung kayo may kamag-anak sa Llanera, andito ang mayor namin, Mayor Rodo Arjama. Kung may kamag-anak kayo sa Rizal, andito rin yung ating kandidato, Mayor Rick Hierro. Ganun din sa Pantabangan. Bagamat sigurado na, dagdagan pa natin ang laman. Ano po? Ang tipa. Kaya po,
At ganoon din po, sa bayan po ng Davao, yung mga kamag-anak natin, kay RDR, ano po, kay Mayor Romano po. O ano po yung ating senador, yung nilito, at kapatid po sa inyo. At tutulungan po ang ating senador Marcoleta ang agrikultura. Mapalis niyo. O alam niyo ba, malapit na tayo magkatiyan. Pero pababa na ang presyo ng palay. 17 na lang ngayon. May 16 pa. Baka 2 linggo pa, 15 pesos na lang ang palay. Dahil yan po sa imported rice na dumating na napakababa ng presyo. Ganun din po ang sibuyas sa isang linggo, tatansara rin ang imported na sibuyas. Ganyan po yung epekto ng rice tariffication law sa atin. At sino ba pumirma ng rice tariffication law? Yung 4 na babaeng congresswoman ng panahon nila. Sila pa ang nakunang pumirma sa rice tariffication law. Umawa ka. Hawakan mo. Dali. Hawakan mo. O, nandito rin po kanina si Mayor Monta, pero hindi kanyang mga kasama sa bayan po ng Talugtog. Ano po? Yung mga kamag-anak na, may kamag-anak kayo sa Talugtog, yung Team Monta po, kay Mayor Pacifico Monta. Mabilis mag-ikot ng senador, ah. Oo. Ayan na po ha. Kasama na po natin si Senator Marcoleta. Ha? Isa rin pong magsasaka sa panikitan na. Ha? Kaya po nararamdaman po niya ang ating mga tinaing. Yan ang importante. Ha? Kaya kapag tinulungan po natin ang ating mahal na senador, malaking bagay po sa atin yan, malaking itutulong. Kasama rin po natin si Mayor PJ, ang ating chairman dati ngayon sa Partido Federal. Pero ngayon nagpalit kami. Kami naman, ako naman ngayon ang chairman ng buong Region 3. Kaya kami dalawa mag-partner. Kaya sigurado, madali tayong lumapit kay Senator Marcoleta. Dahil siya ang kasama po namin yan. Siya po kami ng mga dati nila Mayor Tungkol sa Padron. At siyempre ang buong team Kokoy, Tuloy, Lumay, kasama na po natin. Napakaganda kasama po natin si Senator Marcoleta. Kaya kung malaki may tutulong to, para na sa mga masasakaan ng Malaysia. Opo, ayan, picture po tayong lahat. Tayo po dito yung mga mayor. Tayo po tayong lahat, tayo po. Tayo po tayong lahat. At mag-number 1.